Cambodia. Nagkaroon ako ng pagkakataong makarating sa bansang ito at narating ko rin ang tinatawag na lugar na The Killing Fields, kung saan nabasa ko, nakita ko at napanood ko sa mga video ang karimari-marim at malawakang pagpatay noong panahong 1970 sa panahon ng pamumuno ng Khmer Rouge, sa panahong ang Prime Minister ng Cambodia ay si Pol Pot. Ngayon ay akin pong sinubukang isalaysay sa inyo sa pamamagitan ng aking mga nalaman ang kasaysayan ng The Killing Fields dito sa Cambodia. Ang Killing Fields, Ville Piquet, ay mga lugar sa Cambodia kung saan sama-samang mahigit 1.3 milyong katao ang pinatay at inilibing ng Partido Komunista ng Kampuchea sa pamamahala ng Khmer Rouge sa pagkatapos ng digmaang sibil ng Cambodian 1970 to 1975. Ang malawakang pagpatay ay malawak na bahagi na itinataguyod ng Estado na Cambodian Genocide. Ang mamamahayag ng Cambodia na si Dit Prat ay lumikha ng terminong Killing Fields pagkatapos ng kanyang pagtakas mula sa rehimen. Inaresto at kalaunan ay pinatay ng rehimeng Khmer Rouge ang halos lahat ng pinaghihinalaang may kaugnayan sa dating pamahalaan o mga dayuhang pamahalaan. Gayon din sa mga profesional at intelektual, ang mga etnikong Vietnamese, etnikong Thai, etnikong Chino, etnikong Cham, mga Kristiyanong Cambodian at mga mongheng Budista ang mga target ng demograpikong pag-uusig. Bilang resulta, si Pol Pot ay inilarawan bilang isang genocidal tyrant. Inilarawan ng sosyologong si Martin Shaw ang Cambodian Genocide bilang ang pinakamahusay na genocide sa panahon ng Cold War. Noong 1979, sinalakay ng Vietnam ang Democratic Kampuchea at pinabagsak ang rehimeng Khmer Rouge na nagtapos sa genocide. Pagkatapos ng 5 taon ng pagkasaliksik sa 20,000 libingan, ang pagsusuri ay nagpapahiwatig ng hindi bababa sa 1,386,734 na biktima ng pagpatay. Ang mga pagtatansya ng kabuang pagkamatay na nagreresulta mula sa patakaran ng Khmer Rouge, kabilang ang mula sa sakit at gutom, ay mula 1.7 hanggang 2.2 milyon mula sa 1975 na populasyon na humigit kumulang 8 milyon. Kahit na ang Khmer Rouge ay umamin na 2 milyon ang napatay, bagamat iniuugnay nila ang pagkamatay na iyon sa kasunod na pagsalakay ng Vietnam. Sa huling bahagi ng 1979, nagbabala ang mga opisyal ng UN at Red Cross na 2.2 milyong Cambodian pa ang nahaharap sa kamatayan sa gutom dahil sa malapit na pagkawasak ng lipunang Cambodian sa ilalim ng rehimeng pinatalsik na punong ministro na si Pol Pot na nailigtas ng internasyonal na tulong o international aid pagkatapos ng pagsalakay ng Vietnam. Alam ba ninyo na ang mga pinatay sa panahon ng Khmer Rouge ay inilibing sa mga mass graves? Upang makatipid ng mga bala, ang mga pagpatay ay madalas na isinasagawa gamit ang lason o mga improvised na armas tulad ng mga sharpened bamboo sticks, martilyo, machete at palakol. Sa loob ng Buddhist Memorial Stupa sa Chon Ek, mayroong ebidensya ng bayoneta, kutsilyo, kahoy na club, asarol para sa mga pagkasaka at curved sights na ginagamit upang patayin ang mga biktima na may mga larawan ng mga bungo na nasira ng mga kagamitang ito bilang ebidensya. Sa ilang mga kaso, ang mga bata at sanggol ng mga biktimang nasa hustong gulang ay pinatay sa pamamagitan ng paghampas ng kanilang mga ulo sa mga puno ng Chankiri at pagkatapos ay tinatapon sa mga hukay sa tabi ng kanilang mga magulang. Katwiran ay upang pigilan sila sa paglaki at paghihiganti para sa pagkamatay ng kanilang mga magulang.